tayo sa Muntinlupa. May ano tayong unit, ayaw mandar. Bali, 4 na buwan na daw tong hindi umaandar, and then pang 10 mekaniko na daw ako, sabi ni sir. Ayan. So naka-disable yung kanyang yung immobilizer. Ayan. Ni-scan natin, maraming lumabas na error code. Ayan, sa scanner. So hindi rin ma-detect yung engine. So ibig sabihin may problema dun sa connection ng ating ECU. Saan yung lumang IPDM? Yung lumang IPDM? Ay, nandito. Andyan? Sige. Chinek na din yon sa isang Nissan. Umaandar. Pero Pero inano ko pa din. Sabi ko, pinalitan mo na para hindi rin. ko na isipin pa. Oo. Pinalitan na. Pero nandyan. Oo. Ano ba nangyari dito? Ba na-flooded ba to? Hindi naman. Tanghaling tapat nun eh. Oo. Idle Tapos, siya. Bukas yung aircon, nakatodo dahil sobrang init. Oo. Bigla siyang namatay. Biglang namatay. Tapos, Hindi namandar. itong trinay kong start, hindi na siya umaandar. Pero bumubukas yung aircon. Oo. Kasi sinig ko din yung, wala siyang check engine eh. Oo. Sabi ko, sige, pahinga ko lang. Pinatay ko muna. Hindi ma-read yung yung engine eh. ABS meter, BCM, airbag. Hindi ma-read yung engine. Dito guys, check natin kung mayroong grounded at may parasitic load. So far wala naman dito. So ayan guys, dito sa scanning natin wala talaga yung engine. Kaya chinek na natin yung wiring niya. Kasi may mga mekaniko na gumawa dito, pinalungkat na yung wiring. Ayan, ito yung wiring niya ngayon. Ngayon, check natin yung kanyang electrical kung merong grounded. Ayan. So far okay naman, nag 0-0. Ibig sabihin walang grounded yan o kaya parasitic load. Ayan. Kung makikita nyo yung mga wire na nabuksan na, yan naging pansit na. Pinagbubuksan na ng mga unang mga gumawa. Then dito meron kasi tayo na read na P0335 na regarding sa yung crankshaft sensor. Kaya ang ginawa natin ay nag-testing tayo ng crankshaft sensor. So after natin mag-testing ng crankshaft sensor, nag-okay naman siya. At kagandahan doon, umandar yung makina. Mahirap lang tanggalin talaga yung crankshaft sensor nito kasi nasa likod. Ito guys yung crankshaft sensor niya na nadedetect natin na yung P0335. Pinalitan natin siya ng SAR Plus. Ayan, umaandar na siya. Yung 4 na buwan na hindi umaandar, ngayon umaandar na po. Umaandar na. Problema yun Paratik yung idle. Naka-check yun. Ngayon guys, mapapasin nyo yung andar ng makina parang sinisinok. Tataas yung RPM, bababa, tataas yung RPM. Then dun sa reading ng mass airflow sensor, wala tayong nakukuha reading. Then meron siyang error code na P010. Then dito guys, ay nakita na natin yung problema kung bakit taas baba yung minor niya. Ayan. So okay na yung andar niya ngayon at wala na rin check engine. Ayan. Okay. Tapos wala na siyang check engine. Dashboard. I-rev natin, hindi na restricted yung niya. Ito guys, nung napa-andar ko siya, 25 RPM lang yung kaya niyang i-rev. Ngayon hindi na restricted, kaya kaya niya nang umabot ng hanggang mga 5 to 6 yan RPM. Ayan okay na ang ganda na yung andar niya. Ayan. Ayan. So ayan guys, umandar na yung unit ni sir na almost 4 months. At ito pa malupit, pang 10 mekaniko tayo na nag-check dun sa unit. Ayan. At na-chamba natin. Gumana, umandar yung sasakyan ni sir.
at na-road test pa natin. Ayan. So, meron dito akong i-share sa inyo, no? May mga issue pa kasi na lumabas after ko siya mapaandar. Nangyari, lumabas yung sa throttle body, lumabas yung sa map sensor, tapos namamalya yung makina. So, yun. Tapos may nakita pa tayo oxygen sensor na nasunog. Sunog yung oxygen sensor eh. Ayan. So, pag gano'n kasi maraming tumingin, maraming nag-check up, hanggang sa kung ano-ano na yung gagawin. Yung iba kasi ang ginawa doon, pinutol na yung mga wiring. Hindi ko alam kung yung ba may bypass sila, o kaya meron silang mga ginawa nila short to power, short to ground, ganyan. Hindi ko alam eh. Kaya yun yung mahirap eh kapag ganun marami ng mekaniko yung umawak. At hindi din talaga nila napaandar. Pero ang dami nang nagtangka pero yun, awa ng Diyos eh napaandar natin yung unit. Yan, kaya tuwan-tuwa yung may-ari dahil umandar na yung unit niya. Kasi sa loob ng 4 months ay hindi talaga umaandar. Ayan. So, mapala tayo at napaandar natin yung unit ni Sir. Ayan, thank you Sir sa tiwala. Ayan. At kaya kapag kayo guys ay ganyan tulad niyan, hindi umaandar yung unit nyo, hanap kayo agad ng legit na Nissan technician. Kunyari, ang unit nyo ay Toyota, hanap kayo ng talagang expertise sa Toyota, expertise sa Ford, expertise sa Mitsubishi. Kasi meron silang manual o kaya kabisado nila yung unit na kaya nilang gawin. Ayan. Pero kapag yung unit nyo, pinagawa nyo lang sa mga nagmamarunong o kaya masabing mekaniko lang, mahirap yon. Kasi ang ganyan trouble kapag hindi umaandar, maraming pwede maging cause. Ayan, tulad nangyari dito, alam ko simple lang yung problema pero dumami ng dumami kasi nga maraming tumingin. Ayan. So kapag ganyan, may issue kayong ganyan, ayaw umandar, ayan, pwede kayong magpakonsulta sa akin. Tapos PM nyo lang ako. Ngayon kapag kaya natin ng online na tutorial, ayan, pwede nyo akong tawagan. Pag sobrang busy ako, ayan, baka hindi ko kayo masagot. Pero kapag open naman tayo, ayan, pwede nyo akong tawagan. Pag mga ganyang hindi na nag-i-start. Kasi mahirap yan kapag tawag kayo ng tawag ng mekaniko, tapos hindi aandar yung unit, baka lalong dumami yung problema. So yun yung nangyari doon kay Sir. Maraming problema na lumabas nung ako na nag-check. Ayan. Kasi ang dami nang gumawa, sundot dun sa mga wiring. Kaya yun, kaya yung mga ibang parts ay talagang naapektuhan. Agad sa may mga pinutol pa nga. Ayan. So, yan guys, kapag ganyan ang unit nyo, hindi umaandar, ayan, PM lang kayo sa akin. Basta pagdating sa Nissan, ayan, at expert tayo dyan. At kung hindi man pala rin, ayan, gagawa natin ng paraan. So, salamat guys sa panonood. Keep watching lang po at salamat po sa mga sa pagtangkilik ng aming serbisyo dito sa Nisker. God bless.